Magandang umaga sa inyong lahat. Gaya po ng dati, eto na naman po ako. Ngayon lang po ulit ako nagka-time upang ipahayag po sa inyo ang panibagong aral ng Biblia. Pero bago po yan, magandang morning mula sa lahat ng mga kaibigan ko dyan sa San Bartolome. Bihira na kasi ako mapasyal sa mga kaibigan ko na ito kay April de la Cruz, kala Jimmy, ayan, kala Victor. Ayan, mga kaibigan ko po dyan. Kay Ate Ami. Hello, Ate Ami. At doon po sa mga dalawang followers ko ulit. Si Ato Plantilla at saka si Albert Gardner. Ang walang kasawa-sawa talaga na masasabi kong diehard sa akin. Ayan, magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, doon po sa barangay sa San Bartolome Street. Ayan, yung mga kakibuha ko dyan. Magandang umaga sa inyong lahat. Ayan. Hello. Bago po tayo mag-umpisa, ito na po. Ang matagal ko lang laging binabanggit sa inyo ang bagong langit, bagong lupa. Isipin nyo, bihira na po nakakaalam ng ganitong ang ganitong topic na sa Bible na matagal na pong inuhula na pangako po ng Diyos. Ayan. Sa panahon po ngayon, sino po ba ang hindi nade-depress? Nagkakaroon ng anxiety. Nagkakaroon po ng mga mabibigat na problema sa takbo ng buhay natin ngayon. Napakamahal ng bilihin. Lahat hindi na makontrol ang mga bayarin natin. Ayan. Minsan sa sobrang paghihirap ng tao, nandyan yung dumarating na yung depression na nawi sa pagpapakamatay, kawalan ng pag-asa sa buhay. Sasabi nga, kung may Diyos gaya ng tinalakay ko, bakit ka na yung tulutan ng Diyos ang pagdurusa? Ayan po yan. Although na, kung mapapanood nyo yung topic ko na yun, maunawaan nyo kung bakit gano'n ang sitwasyon. Ayan. Sin po ba sa atin ang hindi nalulungkot sa araw-araw na gastusin? Ayan. Sa pagpapalaki natin ng ating mga anak, kung paano mairaraos ang araw-araw. Maraming handang pumatay para mabuhay. Ayan po. Kung takbo po natin, kaya nga po dito sa YouTube, Edin Valenza YouTube Reality channel, nandun po lahat yan. Kaya po tinapo reality, ako po sumasaksis sa lahat ng katotohanan na nangyayari dito po sa lupa, sa mga tao ngayon. Ito pong binabanggit ko pong itong ang bagong langit at ang bagong lupa. Matagal na po ito na gustong mangyari ng Diyos. Kaya nga po tayo minsan nananalangin tayo na Ama namin na sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, dumating nawa ang kaharian mo. Ito pong kaharian pong ito, ang hinihintay natin na dumating na ayon sa kanyang pangako. Natatahanan ng taong na makatwiran. Hindi po basta ito kaharian na sinasabi lang natin, hindi naman natin alam kung ano ibig sabihin. Yan. Dagdag ko pa, sa kahirapan, andyan po ating makapansanan, ang pagkakasakit, ang pilay, ang bulag, ang bingi, ang pipi. At ang mga salot, mga sakit na walang lunas na umiiral ngayon. Ganito na ba talaga ang buhay natin? Tayo ba'y nilalang ng Diyos para sandaling mabuhay at mamatay? Yun po ba ang layunin niya? Dito po malalaman natin. Kaya nga sinabi po ang magtiis hanggang sa wakas maliligtas Ito po na po yung bagong langit, bagong lupa. Sana hindi ko pa po ito itatopic Pero marami na po ang nadidepress Ayan. Dito po sa Biblia, dito po sa, ito po, ang kayo katibayan natin, no? Dito po sa Isaiah sa 65, babasaan nyo ng ganito Ito po.
Ito po siya, no? Isaiah 6. Yan. Ito po yung pangako na sinasabi ko sa inyo, sinasabi ng Diyos. Sa Isaiah 61, 17 po hanggang 25. Ito po, tingnan nyo po yung caption. Ayan po siya. Ayan po. Labasan nyo mga friendship. Ayan. Ito po yung nilalaman po ng kanyang pangako, no? Nagbibigay pag-asa sa ating mga sangkatauhan. Na ito po hinula na po ito sa Lumang Tipan, sa Old Testament. Hinula na po ito noon. Ito po ang bagong langit, ang bagong lupa. Pansinin nyo, sapagkat ako'y naparito, ako'y lumilika ng mga bagong langit at bagong lupa. At ang mga dating bagay ay hindi na maaalala o mapapasa isip man. Magiging obsolete na po yung mga dating bagay, hindi na natin maaalala. Lilipas na po yan eh. Pag umiral na po ito. Sa 15 po, kung kayo ngunit kayo mga tuwa at magalak, magpakailanman sa aking nilikha. Sapagkat narito, ang aking nilikha na kagalakan ang Jerusalem at kaligayahan ng kanyang bayan. Ayan po. Ito po siya, no? Sa 19 po, at ako'y magagalak sa Jerusalem at maliligaya sa aking bayan. At ang tinig ng iyak ay hindi na maririnig pa sa kanya. O ang tinig man ng daing, kundi na wala na pong iyak, wala na pong daing, panalambitan, dito po sa bagong langit, bagong lupa. Ayan po. At hindi na magkakaroon mula ngayon ng mga sanggol na mamamatay. O ng matanda man na hindi nalubos ang kanilang kaarawan. Dito po masusulit po talaga lahat. Wala na po ang panganganak po ng babae, ang sampa po hindi, wala na sa hukay. Ayan. Po, at sila magtatayo ng mga bahay at ang mga yaon ay kanilang tatahanan at sila mag-uubasan at magsisikay ng bunga niyon. Ayan. Lahat po tayo ay minila ang bahay ang Diyos. Tayo po ang magtatayo na nakalaan ng Diyos at wala na po tayong gagawin kundi mag-ubasan. Ayan, umani po ng mga kanyang mga bagay na mga makakain. Ayan. Sila hindi magtatayo at iba ang tatahan. Sila hindi magtatinim at iba ang kakain. Sapagkat kung paanong kaarawan ng punong kahoy ay magiging din ang kaarawan ng mga ating bayan. Ayan. At ang aking mga pinili ay magagalak na malaon sa gawa ng kanilang mga kamay. Ayan. Ibig po sabihin, dito, hindi po tayo magtatayo na ibang titira. Kanya-kanya po tayo. Wala pong mga agaw po ng lupa rito, wala nang paupahan, wala nang apartment, wala na pong condominium. Ayan. Tapos po rito, hindi po tayo magtatanim, lalo po yung mga nagtatanim na sila po tauhan lang ng asyenda, pinasusweldo. Ito yung tanim nyo, ang tanim natin ay magiging atin na. Ayan. Sila hindi gagawa ng walang kabuluhan o mga ngalakman para sa kasalanan. Ayan. Sapagkat sila ang lahi ng mga pinagpala ng Panginoon at ang kanyang mga anak na kasama nila. Ayan po siya. Ito pong matindi. At mangyayari na bago sila magsitawag, sasagot ako. At samantalang sila yung nagsasalita, akin didinggin. Nakita ninyo, mga friendship, brother and sister. Sa ngayon, kahit tumawag sa Diyos, hindi po sasagot eh.
Pero nadidinig po niya yung mga daing ng mga tao. Hindi po siya, nadidinig po niya pero hindi siya makagawa pa ng paraan. Some other way siguro, makagawa siya ng paraan pero hindi sabay-sabay. Yan. Dito, tatawag ka pa lang sasagot na siya. Pero sa sitwasyon po ngayon, hindi po mangyayari yun dahil wala pa po itong bagong langit, bagong lupa eh. Wala pa po ito eh. Ayan. At ang lobo, po itong malalaking hayop. At ang kordero ay manginginaing magkakasama. At ang leon ay kakain ng dayami at gaya ng baka. At ang alabok ang magiging pagkain ng ahas. Sila'y hindi na mananakit o magpapahamak man sa aking buong banal na bundok, sabi ng Panginoon. Iisipin nyo, sa ngayon po, napakarami po natin mga hayop na mababangis. Ang mga ahas. Lahat po na babanggitin natin na mabangis na hayop. Sa bagong langit, bagong lupa po, ito po ay sila'y hindi na mananakit. Sabi po nga po dyan yung kamay po ng sanggol, ilalagay po sa lungga ng ahas. At sila hindi na manunuklaw. Yan po. Ito po yung kabaligtaran ng buhay natin ngayon na ibinibigay ng Diyos sa hinaharap. Yung bagong langit, bagong lupa. Ayan. Dito po wala na pong ospital, wala na pong doktor, wala na pong lahat, wala na pong pulis, wala na pong lahat yan. Yan po yan. Dahil po dito sa bagong langit, bagong lupa, lahat po ito paglalaan ng Diyos. Mabubuhay na ang taon mapayapa. Yan. Ito po yung si Satanas ay dinurog na ng Diyos sa ating mga paa. Na hindi na iiral at ang kakawalang yan. Ito na po yung buhay na wala hanggan. Everlasting life na binabanggit po ng ating Panginoong Jesus at ang ating Ama. Ayan. At wala na rin pong kapansanan. Sa araw na to magdidilat ang mata ng mga bulag. Ang pipi ay aawit ng matinis. Ang pila ay ilulundag na parang baka. Ang bingi ay makakadinig na. Wala na pong sakit, wala na pong panalambitan, wala na pong pagluha. Ayan. Maliwanag po sa inyo, no? Ang bagong langit, bagong lupa. Na Diyos ang may akda. Sa lumang tipan po ito, binanggit na po ito. Sa Apokalipsis, binabanggit din po ito sa hinaharap, ang bagong langit at bagong lupa. Ayan. Ngayon, patunayan po natin na talaga ito ay nasa bagong, sa lumang tipan. Tignan po natin sinasabi ng lumang tipan. Ito po. Sa Ikalawang Pedro po ito. Ito po yan. Ito na po. Ayan po ito, no? Sa Ikalawang Pedro 13, sa bagong tipan na po ito, no? Tignan po natin kung magkaugnay. Ay po sa 13. Ito po. Ngunit ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ang bagong lupa. Natatahanan ng katwiran. Nakita ninyo na, magkaugnay po ito. Ngunit ayon sa kanyang pangako at naghihintay tayo ng bagong langit, bagong lupa, tatahanan ng katwiran. Ito po ay nasa bagong tipan na po ito. Napakalayong milya po na sa Isaiah 65, 1-17, na yung bagong langit po tinutukoy, magkaugnay po ito. Ayan. Ito po talaga layunin ng Diyos eh. Hindi po tayo akit sa langit. Kagaya ng mga binabanggit ng mga reliyon ngayon. Ano gagawin natin doon? At kung lahat tayo akit sa langit, yung sinasabi nyo, sino titira sa paraiso? Sino titira sa bagong langit, bagong lupa? Ayan po. Di po ba? Bakit po ginawa pa ito? Kahit po si Eva at Adan, sakdal po sila, hindi pa sila nagkakasala. Wala po pinangakong langit kay Adan at kay Eva eh. Kung hindi sana sila natukso, di sana ang buhay natin ganon, paraiso. Ang nangyayari po kasi,
Sumuhay po araw ng ating magulang. Kaya po naging ganitong buhay natin. Wala pong akit sa langit. Maliban sa binabang ko sa inyo na 144,000 na sinabi ko po sa inyo na maghahari sa lupa. Sila po ang may kapasidad na umakit sa langit. Tayo po ang paghaharian. Yan po yan. Theocratic rule. Government of God. Hindi po democratic. Yan. Sasabi ko sa inyo. Ngayon po, yung sinasabi na akit sa langit, wala pa naman tao umakit sa langit eh. Maliban sa anak ng tao. Anak ng Diyos na galing na sa langit. O, hindi po tayo akit sa langit eh. Wala pong pinangakong langit ang Diyos. So 144,000 lamang po yan. Binili po sila. Yan. Ito pong langit na sinasabi. Ito po yung makalangit na pamamahala ng Diyos. Hindi po ito langit makalangit na pamamahala ng Diyos na iiral sa inaarap. Kaya kung tayo man ay nalulungkot, nalulumbay, nadidepress, ganun po talaga. May pangako po ang Diyos. Kung ang tao ay namatay sa gutom, namatay ng dukha, sa isang iglap, babaguhin po ng Diyos. Ipalalasap po ng Diyos sa kanyang bagong langit at bagong lupa ang maka-Diyos na pamumuhay. Sa ngayon po talagang wala kang aasahan dito. Wala po. Bagay sa pamahalaan natin. Wala, para sa akin siguro, wala pang gobyerno nakapagbigay na kasiyasa sa tao eh. Kahit sino po umupo. Maliban na po sa gobyerno ng Diyos na sinasabi at pinapangako. Yan. Kaya huwag po tayong malungkot, huwag tayong mawalan pag-asa. Dahil sinasabi po dyan na ang magtiis hanggang sa wakas, maliligtas. Lahat po yan lulunasan ng Diyos. Hindi po liko ang Diyos para makalimutan niya ang kanyang pangako. Sabi nga, ang langit at lupa lilipas, pero ang salita hindi lilipas. Ito po ay malapit na. Kung mapapanood niyo po yung vlog ko sa YouTube na ang kawakasan ng lupa, nandun po lahat yung mga detalye. Yan. Kaya naman po yan, pinost ko na, bilang ko na. Para naman po na magkaroon ng pag-asa. Sana may makapanood nito. Magkaroon siya ng pag-asa sa buhay. Na hindi lang po ito ang buhay. Pero minsan may mga tao talaga na babaliin ang sinasabi mo. Kagaya po ito ng debate ko. Na ang sabi po niya, at sabi po ng ibang reliyon, mostly, marami pong sasabi na ang lupa raw masusunog. Sa paghukom daw, ang lupa daw masusunog. Yun daw mababait na tao sumunod sa kanya, sa Diyos. Rapture daw sila, rapture. Aagawin daw po sila, aakit sa langit. Ang lupa po ito ay masusunog. Yan. So, totoo lang, ang binagbabatayan nila, ito po, ang pinabasa nila sa akin, ito pa, tingnan nyo, lahat po na-release, sinabi, lupa masusunog sabi niya ganyan sinasabi sa Deuteronomy 1:1 salit-saling lahi, ang lupa mananatili magpakailanman. Bakit nung ginunaw yung kay Noe, andyan pa rin ang lupa, nanatili pa rin ngayon. Sa Sodoma Gomorra, pinuksan ng Diyos, ito pa rin ang lupa. Ba't nananatili? Ngayon sa kawakasan ng daigdig ang lupa masusunog. Ito po ang pinagbabatayan nila. Ikalawang Pedro din pa rin po ang babasahin natin. Yan. Ito po ang batayan nila. Ikalawang Pedro 3:7 muna po tayo. 3:7. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng ganun ding salita ay iniingatan talaga sa apoy, sa itinataan sa araw ng paghuhukom at paglikol sa taong masama. Ito raw pong lupa ay nilalaan sa pamamagitan daw ng ganun salita, ay nilalaan po sa apoy.
At itataon po ito sa araw ng pag-uukom. Ayan. Dinuktong pa nila rito. At yun, lupa masusunog daw. Darating sa GIS po ito, no? Galon Pedro, 3 GIS. Darating araw lang ang Panginoon na gaya ng magnanakaw. Darating po ang Panginoon na gaya ng magnanakaw ng sangkalangitan. Sa araw na yan ay mapaparam. Ayan. Nakasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. At ang lupa at mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ayan. Ito pong batayan nila masusunog daw po ang lupa sa pag-uukom Huli pong para po nung G, sabi po at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Masusunog daw hula talaga Ayan. Ito po Sa 12 po, na ating hinihintay at pinangangasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos na dahil dito isang kalangitan na nagniningas ay mapupuglaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Yan, may basayad nga naman sila. Masusunog pati ang mga parang sa langit. Yan. Dito po, nagkamali po sila ng pangunawa dito Tingnan nyo bubulid daw po. Dito po sa yung tinabanggit ko dito sa gawang nasa lupa. Yung pong gawa po ng mga taong masasama, hindi po ang lupa. Hindi nila naintindihan to Yung gawa ng mga taong masasama. Ayan. Dito po sa 12, ito po ang sangkalangitan nagniningas ay mapupuglaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Ayan Di po. Ayan. Ito po sinabanggit po rito, yung sangkalangitan. Hindi po ito literal Ito po tumutukoy sa mga higher authority, sa mga hari, mga naghahari sa lupa, sa makaharing paglilingkod ng mga hari, mga gobyerno na naghahari. Ito po yung makalangit. Hindi po ito yung langit. Diyos ko wala pa tayo binuo nga ng Diyos ang langit, creation Ayan makalangit na higher authority ang didigmay ng Diyos. Lahat ng hari dito sa lupa. Kaya nga po Christ the King, siya na po ang maghahari Hindi po ito literal na langit. Kasi po, ang langit ang kanyang tahanan. Ang lupa ang kanyang tuntungan. So paano mayayari susunugin mo to? Ang mga bituin, ang mga buwan. Mari po yan, hindi na magbibigay ng liwanag sa araw ng paghukom. Pero hindi yan mapupugnaw. Yung gawa pong dinabog dito sa lupa, gawa ng mga tao sa lupang makasalanan. Ito pong sangkalangitan, makalangit, higher authority. Nadidigmay ng Diyos kasama po ang masamang tao, pati ang mga angkan at Satanas. Logic lang mga prinsipa. Kung ang langit at lupa masusunog, bakit may bagong lupa at bagong langit? Saan titira ang mga tao? Ayan. Isipin nyo. Mag-isip kayo. Saan titira ang mga tao? Kaya nga bagong langit, bagong lupa Ang ibig po sabihin dito, yung langit po at lupa rito, mapaparam na po ito. Papalitan na po ito ng bagong langit, bagong lupa. Hindi po ito yung literal na langit at lupa. Ito po ay hindi naiiral. Yung mga gawa na po ito, mga langit, mga gawang tao. Ayan. Ito po ang mawawala. Hindi po ito masusunog. Papalitan po ito ng bagong langit, bagong lupa. Kung susunogin mo papakawalan pa nga si Satanas sa 1,000 taon Ibubulid pa nga sa ilalim ng lupa Sino pa dadayain ni Satanas kung sunog na ang lupa? Bakit pa sa igagapos? Bakit pa sa ikukulong? Di po ba? Ayan. Nandinaw, di po ba? Sino dadayain ni Satanas? Sabi, after 1,000 years, pakakawalan si Satanas. Gaya po ng binilag ko nung isang araw.
Di po ba? Na ah, siya'y at sinunggaban ng anghel, ang matandang ahas na tinatawag sa tanas na Diablo. At siya'y binilid sa kalalim-laliman ng lupa. Kung susunugin mo yung lupa, dito sa nasunog, masusunog ba? Immortal yan. Yan. Di po ba? Saan parte pa na ang tao titira? Sino pa paghaharian ng 144,000? Bakit susunugin ng Diyos ang lupa? Nagkaroon ng dilubyo ni Noe, nanatili ang lupa. Nagkaroon ng Sodoma at Gomora, nanatili ang lupa. Ang dahil lang sa kasalanan ng tao, sunugin niya yung lupa. Po ba? Kaya nga nila niya Eden paraisong lupa Tapos susunugin lang niya. Dito po maraming naligaw dito. Marami po akong napakinggan mga pastor, mga fellowship, mga samahan ng reliyon. Susunugin ng lupa kasi rapture, akit kami sa langit. Akit daw sila sa langit. Aagawin daw sila. Ayan. Ang sinasabi pong rapture, sa 144,000 po yun, bago sila makit sa langit, kailangan muna silang mamatay at muli sa iglap sila muling bubuhayin. Hindi po aagawin. Kaya nga po ahalinhan ng bagong langit, bagong lupa para ang malunasan ang problema sa katauhan. Ibabalik lang po ng Diyos yung paraisong lupa na niwala ni Eva at Adan. Na yun naman po talaga ang layunin niya. Yan po ang layunin ng Diyos. Hindi po yan na masusunog. Logic. Kung ang bahay mo po ba, may surot ang sopa. Susunugin mo ba yung buong bahay dahil lang sa sopa mong may surot? Di po ba? Ang langit ang kanyang tuntungan, ang lupa ang kanyang tuntungan, ang langit ang kanyang tahanan. Yan, pati anghel sa langit, sinunog mo na. Ang mga kerubin. Ngunit ang sangkalangitan ngayon ay tinatahan din sa araw ng paghuhukom. Yung pong higher authority na lahat ng hari. Ayan, lahat po nanunungkulan na may mataas sa posisyon, didigmain po ng Diyos yan. Siya na po maghahari. Kaya nga po siya ang alpha at ang omega Ngayon, asan po dyan ang logic na susunugin mo yung lupa? Di po ba? Halos lahat na lang ng reliyon, kasusunog ang lupa. Aakat sa langit. Ano gagawin nyo sa langit? Kayo ba'y nasa aklat ng buhay? Nasisiguro nyo na? Na-qualified na kayo? Pumunta sa reliyon na kayong ganyan? Aakat na kayo sa langit? Walang makapagsasabi. Kaya nga tayo, kung pipimilit, umasa ng Bible, baka sakali. Kahit ako, hindi ako sure. Nasa Diyos po yan. Isipin nyo. Ngayon, kung may comment kayo, sabihin nyo sa akin. Pwede naman po yun, sasagot po ako. Yan. Magaya pa ng impyerno, tutuwalan ko na sa inyo na hindi totoo. Yan. Hindi ko matakabasa tayo ng masusunog ang lupa, masusunog na. Hindi po. Dadaya pa si Satanas Hindi po ba? Sa Apocalypse, papakawalan pa siya Pag pinakawalan siya, sunog na yung lupa, sino dadayain? Saan po? Saan po ang logic doon? Hindi po ba? Kaya nga po yan, kung hindi kayo mag-aaral, hindi nyo po yung malalaman Oo lang tayo ng oo. Hindi po ba? A lot of knowledge in the Bible. Yan. Sana may natutuhan kayo. Bumagsak ang aking mic. Sana may natutuhan po tayo sa mga araw-araw na po na pag-uusap natin, pagsasama natin. Ayan po yan. Inuulit ko po, hindi po ito ginagawa para sa pera. 4 na views, 3 views. Nakapangaral po ako ng salita ng Diyos. Kasi marami po hindi nakakaalam. Nakakaalam, mali-mali naman. Ayan.
ang kanya-kanya po kaming content. Yan. Sa akin, 20 views, okay na. Yan. Kasi napapansin ko po sa social media, sa totoo lang, huwag magalit yung Meta. Yung mga sumasero dyan na nakabikini, nakahubad, million views. Magbigay lang ng mga bagong sound na original, million views. Ayan, pumadyak-padyak lang, million views. Ayan, mag-away-away lang, million views. Ayan. Nakita nyo yung mga vlogger ngayon, mga content creator. Ano matutuwa ng ating mga anak? Kung sakaling mapapanood dyan, may aral bang mapupulot? Di po ba? Kayo na po sumagot dyan. Yan. Kanya-kanya po kami. Hindi po lahat bagay pera. Ginagawa ko po ito, wala man pera. Diyos na po bahala sa amin. Ayan. Sayang po yung panahon Maiksi na lang po ang kabubuhay ng tatin sa mundo. Yan. Nandito na lamang po. At sana may natutuhan kayo na bagong langit, bagong lupa. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Pangako po ng Diyos yan sa inarap na napakalapit na pagkatapos ng kawakasan ng lupa. Yan. At sumayin niyo ang Diyos at sa amin at sa ating lahat. Shout out sa mga kaibigan ko sa mga hindi ko nabanggit. Sa susunod na lang. Ayan. Salamat po at mabuhay tayo sa may kalakip sa pagpapala ng Diyos at awa. Salamat po.